Welcome to Phuket, Thailand! So guys, ayan ang ating food. Para mga night market ng Atake o Changi. Dior. Ay, ang ganda oh. Diba? Ito, international buffet. So make sure kapag pupunta kayo here, manood kayo ng show. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, andito pa rin po tayo ngayon sa Karagatan. And sa araw po ngayon, ang gagawin natin is i-explore natin itong cruise. Nakasama ang cruise staff or director. And si Dream Cruises kasi ay gusto sa ating ipakita yung mga ibang stateroom. So itong pinakita ko po sa inyo kahapon doon sa previous vlog is yung balcony stateroom. At yung papakita ko naman sa inyo ngayon is yung mga ibang types ng room dito. And also, kakain lang tayo ng lunch na sila yung nag-arrange. And after lunch naman is pupunta na tayo sa theater dito kasi doon yung assembly place para naman sa ating shore excursion na i-explore natin yung old town sa Phuket at tapos yung parang mga market, ganyan. Okay? So, papakita ko lang sa inyo itong side ng cruise ship na to. Ayan po. O, diba? So, ito yung view if ever kung yung balcony stateroom yung kukunin nyo. And medyo hindi siya nakakatakot because meron pang isang, kumbaga parang kung mahuhulog ka, hindi agad dun sa mismong ocean ang hulog mo. Dito muna. Merong ilang level ng hulog bago ka mahuhulog dun sa mismong dagat. So, 1, 2, 3. Oh, sa ika-4 dun ka palang mahuhulog. Pero bakit ko sinasabi sa inyo hulog-hulog, 'di ba? Hindi naman 'yun mangyayari. Pero 'yon. And let's go. Pumunta na tayo doon sa mismong lobby to meet the cruise director. Ang oras ngayon is 8:02. Ayan. So, hindi na tayo magbe-breakfast muna. Didiretso na muna tayo sa lobby to meet the staff. And pwede kayo mag-breakfast ha. Hindi lang tayo magbe-breakfast kasi meron tayong lunch din. Para kasi magkadikit din yung oras. So, gusto ko na parang yung lunch, yung parang brunch na lang natin, ganyan. Pero tomorrow, since high seas tomorrow, papakita ko sa inyo yung breakfast menu, okay? So, let's go! Always bring this, guys. Super halaga nito, ha? Ay, ayaw. Ay, nakalak. Punta tayo dito. Okay guys, so now, kasama na natin si ma'am sa likod, which is itutour niya tayo. Tinanong tayo kung saan natin gusto mag-tour. So sinabi ko, yung mga iba't ibang rooms sana. Pero, unfortunately, fully booked sila. So ngayon, ang gagawin natin is explore natin yung The Palace na tinatawag dito. Sa deck 17 siya. And yung The Palace, basically, para siyang hotel na nakapaloob dito sa cruise. So basically din, merong mga guest lang na exclusively doon sa The Palace at ngayon, yun yung pupuntahan natin. At tingnan nyo guys, yung salamin dito sa deck 17, makikita na rin dito yung mga nagsiswimming and also yung swimming pool and yung mga ibang mga pagganap nila dyan. Ngayon, mag-focus na muna tayo sa The Palace. Let's go! So, ayan guys, yung The Palace. So, basically, mayroon diyang Palace Restaurant, Private Salon, Palace Villas, tas Palace Suites. So, guys, ayan. Dito po, makikita nyo to. Ayan, meron siyang mga tables. So, exclusively to for The Palace guest. And dito din sa The Palace na part, dito na din kakain ng breakfast, lunch, dinner, and high tea yung mga guest. And medyo mahal lang siya ng bahagya. Lalagay ko yung price dito sa screen para meron kayong idea just in case. Guys, mayroon din silang exclusive na gym dito. Tingnan natin. Ayan, walang tao. Ayan na. Though kapag gusto nyo ng mas madaming equipment, is pupunta kayo na sa deck 15, which is yung open for all. So, tignan nyo, walang katao-tao sa The Palace exclusive na swimming pool kumpara sa parang general area. So, if ever exclusive nyo itong makukuha. Tignan nyo, ito guys yung forward part ng ship. Guys, so now papunta na tayo sa Uma-Uma. So basically, mayroon pa lang nga tayong reservation. Pero, akala ko 1 hour pa. Guys, maling oras pala ang tinitignan natin. Ang tinitingnan pala natin is yung Thailand time. Nasa Phuket na nga pala tayo, nawala sa utak ko. Eh, ang sinusunod sa mga scheduling dito, Singapore time.
Okay? Always be mindful kapag kaganyan na ang susundin nyo is Singapore time kasi sa Singapore tayo umalis. Ito guys, yung menu nila. Oh my God, so kakain tayo ng Wagyu. So guys, may inihanda sa atin si Dream Cruises. And nasa harapan natin ang mismong pagluluto. For sure may mga egg show mamaya. Thank you po. Salamat. Thank you, thank you. Ito guys, yung menu nila dito. Tignan nyo, may sake. Ayun yung sake. And malaki ha. Ano na, mga 720 ml na. And also teppanyaki. Thank you. Yun guys. Ito na yung price. Oh, tignan nyo. 222 Singapore dollars. This one. Puro ganun yung price. Beef combo. Teppanyaki menu. Beef ribeye steak, $68. Salmon steak, $68. Oyster, $68 din. Tapos guys, ito namang ipapakita ko sa inyo is yung Palace exclusive menu. Ito siya. Diba? Okay, so exclusive siya. So guys, ayun na, kumain na tayo. And tignan nyo, ito ang pauna nilang singer. So salad siya. And let's eat. Haluin natin. Ubusog na naman tayo. Sarap. Ang sarap guys. Yung dressing, gusto ko yung dressing. Hapon. Tignan natin ang isang buo. Wow. Good morning. How are you? Already starving? Yes, right by the way. So guys, nagsisimula na yung presentation. Papakita ko sa inyo kung paano mangyayari. Your Japanese garlic fresh from the farm. This right? Now China. More? More rice for him because he likes garlic. From Philippines. Yeah, fresh from Philippines. The egg on the grill go round and round, round and round, round and round. The egg on the grill go round and round. Both baby go. From Taiwan. Anaconda. Oh, what? Anaconda. Be careful. Thank you. So guys, ayan ang ating food. So beef tenderloin. Daming serving oh. Diba? So tara, main na tayo. Dami nito. Thank you so much Dream Cruises for this wonderful food. Gusto ko itiniduro ko na siya. Hindi ko na siya ginaganito guys. Para mas madali. Top. Ang lambot. Actually medium yung pinagawa ko nung una pero mas masarap yung medium. Andito na ngayon tayo guys sa ating hotel room and kadarating lang natin ngayon sa Phuket. Look! So ito na po, nasa Thailand na tayo finally. So, time check, hindi nyo nakikita sa relo pero 3:12 PM na. And tulad ng sinabi ko sa inyo, pupunta tayo sa Zodiac Theater. Doon yung assembly place para sa mga shore excursions or tour. I'm so excited guys to explore Thailand again. Nandito na ngayon tayo guys sa Deck 7 Zodiac Theater. Ito itsura niya. Dito din nagaganap yung mga shows. Ang aga natin. Ang aga natin sa call time. So number 31 tayo. Yung tour natin, ibig sabihin, yung 31, tour yan for Old Town. So, may mga iba, 13, 15, 21, 32, and so on. Okay, let's go! Tignan nyo guys, nakalagay dito, Thailand Digital Arrival Card kasi kailangan pa din yan, ha? Ginawa na natin yan kagabi, yung TDAC or TDAC.
Tignan nyo guys, so naka-important notice, yung mga gaming chips dito sa loob are contraband in certain countries, including in Singapore, Malaysia, and Thailand. Hindi natin yun pwede ilabas. Lalabas na tayo guys. So, kailangan tong room card. Tatap to. Follow the Singapore time. But you have the coaches, isn't it? Thank you. Ayan na guys. Ito na tayo. Welcome to Phuket! Wait, mamaya tayo mag-welcome para sa intro. Hindi tayo nakatapat sa parang signage. Pero tingnan niyo yung itsura yun. Our cruise ship, guys, at the back. So nice. Thank you. Ganda. So guys, yung bus number natin, ito ha, 31. Hindi nga lang siya nakaka-aesthetic. Yung nakalagay na sticker dito sa ganito. But it's okay. Dito tayo bumaba sa Phuket Deep Seaport. Shore excursion guest. Tapos kapag ka free and easy dito. Joining the crew this way. Kapag ka gusto niyo ng alone time nyo or kanya-kanya dito sa side na to guys. Nakalagay naman dun sa mismong screen sa cruise na bumalik dito dapat around 1 p.m. 1 p.m. Thailand time, 2 p.m. Singapore time. Ay, ang ganda naman no? Capybara na shirt. 200 baht lang. So ito guys, ang ating makikita here. So, saan ang 31? Check natin yung bus number. May night market dito, atake. So, 31 guys. 31? Thank you! Sipin nyo guys, lahat yan. Genting, Dream Cruises. Ito ang ating bus! Baka maligaw kayo pag ganito ha. Be mindful sa number. Kung may puset. To formally start it guys. Welcome to Phuket, Thailand! Let's go. May mga naka-reserve, pero tayo hindi reserve. Dito tayo. Diba, bandang likod? Iba talaga yung sayo natin pagka nasa Thailand tayo. Parang it's giving home, it's giving vibe. Tingnan nyo guys. Look at that cruise ship. Guys, ganito pala itsura ng Phuket, no? Ayan siya. Doon nasa city part pa lang tayo. Parang it's giving Bangkok din siya. Ngayon guys, ito, bumaba po tayo dito sa city center. So, binigyan tayo ng 1 hour. Parang free and easy siya actually. Parang free and easy ang mangyayari. So, maglalakad-lakad tayo in 1 hour dito. So, pupunta tayo doon mamaya. Hihilang ako. Alam niyo, meron lang problem. Wala tayong Thai baht. Baka kailangan ng bayad sa pag-ihi dito. Wala tayong Thai baht man lang. Wala na sa isip ko eh. Nakailangan ng Thai baht. May mga 7-Eleven naman dito. At pupunta din naman tayo ng Thailand sa isang araw. Mag-withdraw na tayo. Ay, thank you Lord. Libre lang. Walang babayaran. Tara na! Explore na natin yun guys. Yung mga shops na yan. Grabe, para namang kasi simula pa lang natin maglakad para malulusaw na ako agad dito sa Thailand. Grabe, nakikita ko na meron ng mga nagbibenta na naman ng Thai milk tea. Ito guys, ang Phuket Old Town. Alam nyo, bala ko talagang puntahan to eh. Pero, since nakapunta na tayo, baka Krabi na lang ang puntahan natin next time. Ayun no, atake, mga nagbibenta ng medyas, 40 Thai baht, mga pasalubong-pasalubungan. Ito oh. 100. Ito magnet, mga Phuket. Ang mura, 120. Isang isang banig na 4 na piraso laman. No? Alam niyo yung pinuntahan natin sa Juchat, yung Peranakan. It's giving like this one, no? Ay, ang ganda ng polo na to. Ganda ng polo nito. Kaya lang masyado siyang colorful. Na? Tingnan nyo. Ito man, maganda siya. Michelin. Kano? 1,590 baht. Guys, makikita kayo ang nagbabalik. Kana. Init. Woo! O, tignan nyo. Isang piraso, 50 baht. Yung parang mga sabon-sabon. Mangustin, lemon, mangga. Ano to? Sampagita. Ito na naman ang mga damit-damitan. Kano siya? 490 baht. Kung mga gusto niyo pa ng aesthetic na damit,
Kaya lang hindi yan pang katawan natin. Pang payat yan. Fairness, parang wala pa tayong nakikita dito na 7-Eleven. Kaya hindi pa tayo nakakabili. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Ay, sabi ng mga friends ko, bawal daw sinasabi na walang pera. Kasi baka daw hindi magkakaroon ng pera. Ang tamang term, wala tayong perang cash on hand. Ay, ito guys, ang ganda. 280. 280. Ang ganda. 280. Tapos kung magkakash lang tayo, bibili tayo yun agad-agad. Ayan, nag-search na po tayo ng 7-Eleven. Nasa kabilang kanto. So, kailangan natin kumaliwa. Ay, ito may street dito, oh. Wait nga, let's look for an ATM. Guys, I think pwede na tayo dito mag-withdraw. Ayan, so K-Bank siya. Sige, atake na yun. Okay, so... paano gagawin? Ayun. Nag-load pa lang pala. Ngayon lang tayo, guys, na ganito. Like, nag-withdraw sa road mismo. Never natin ginagawa ito. Lagi kong ina-advise sa inyo, di ba? Change language. Ba't ba nakatay? Maintindihan. Cash withdrawal. Ayan, nag-withdraw lang tayo ng... Ay, oo nga pala. Network fee nga pala ng 250. Hayaan mo na. Hindi naman tayo mag-aano ng madami. Hayaan na natin. Take na yung cash. 250 baht guys, yung parang service charge. O, diba? Tapos na. Naka-withdraw na. Pasok tayo dito. Siya ay para mga night market ng Atake o Changi-Changi. Ito pala itsura dito sa Phuket. Oh, nakakita na naman tayo ng mga damit-damitan. Kano, 290 siya. Ito parang it's giving Gcash, oh. Kasi guys, meron tayong meron tayong event eh. I mean, meron tayong gagawin. Puro mga shop, guys. Kailangan natin punta sa temple man lang at least in 1 hour. Dead end. Dead end. Tingnan natin guys, nakita natin na color blue. Kailangan natin eh. Ang ganda guys. Pero 490 baht. Ano ha? Medyo namamadali tayo sa medyo namamadali tayo sa inalat na tayo sa atin dito 1 hour. Kailangan na nating bumalik doon. Ito talagang napukaw niya atensyon natin. Parang feeling ko need talaga to. Meron tayo nito guys, kung naalala nyo, binili natin naman sa Pattaya. Ay ito pala, nasa harapan mismo pala, tinuka na tayo. Okay, so sige, bili natin to. This one please. Yeah. Do you have new? Only that? Okay, that one. Napakinabangan agad natin ng ating cash. Wala, nag-withdraw pa tayo, tumatanggap pala sila ng card. Tapong tap. Guys, yung tour natin kasi Phuket, Old Town, and Shopping Tour. So, literal pala na shopping talaga. So, ibig sabihin talagang mga pinagbabaan sa atin, puro mga shopping area. Ay, ang ganda naman ng polo na to. Pero magkano na naman yan? Mahal na naman. Ano yun? Shop talaga tayo ng magsha-shop. Dito, ang cute na mga binibenta sa Hawa House. Search na lang, Hawa House Phuket. Tapos this one for a mango. Kasi ganyan may kambing. Natutulog siya. Tulog ka ba o pagod ka na sa live? Ayun. Nagising siya. Ang cute nito, elepanting lalagyan ng mga coins. 100 baht lang guys. Diba? Dito sa Thailand, iba yung iba yung sarap ng mga coconut. Is this cold? Cold? One please. Grabe yung mga nakakabudol sa atin, mga drinks. Nagbubuko-buko pa tayo, may iwan na tayo ng van. Ay, ng bus. Ay, ang galing. Meron sila dito ng Vietnamese head spa. Guys, if ever nga, kung meron kayo na experience na ganyan sa Thailand, sa Vietnam, Hanoi or Sapa, ano pa ba? Malaysia or kung saan pa mga lugar, pwedeng pa-recommend. Kung saan masarap yung talagang Vietnamese head spa. Yung parang ganito yung Atake. Alala ko na ganyan tayo sa danang, binugbog yung ulo natin. Kapon, cap, right? Cap. Ang sarap. Ang sarap talaga. Iba talaga guys lasa ng coconut ng coconut dito sa Thailand. Hapon again. Then natagdagan yung binibitbit natin ngayon. Natagdagan yung binibitbit natin. Meron pa tayo hawak-hawak na buko. Teka, tama ba itong nilalakaran natin? Guys, nape-pressure ako. Like literally. Kasi natatakot ako baka maiwan tayo.
Pero buti na lang alam ko yung address. Guys, ang bilis ng transition. Andito po tayo ngayon sa stopover. So basically, ay para siyang supermarket. Ngayon, itutour ko kayo. Napasok ko na yung konti, tapos nakalimutan ko. Sabi ko nga hindi ko pala siya na-video at na-introduce sa inyo. So, mga souvenir, mga goodies nila yung binibenta dito. Mga mangga, parang sili, parang bagong, ganun. Let's go. Ito siya, guys. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, shopping tour yung kinuha natin. Ayan. O, diba? Oh, unang-unang sumalubong sa atin, bagong sweet spicy crushed shrimp syrup. Kasi price, walang mga price na nakalagay. Ay, ito pala, 90 baht. Mixed dried fish and fish kidney with herbs. 120 baht. Ayan. So, iba't ibang klaseng products. Ano naman to? Matcha green tea mix. 135 baht. Ayan. Ito guys. Oh. Ano ba to? Puset? Ay, seafood product. Mukhang ang sarap oh. Buy 5, get 1 free. Bumili nga tayo guys. Parang gusto kong papakin sa daan. Ay, pwede ba magdala ng ganito? Parang gusto kong papakin sa din. Dali natin sa hotel room. Ay, mukhang masarap to. Sige, bili tayo. Itong dalawa lang. Let's go. Ayan din guys, may mga local desserts din, 'di ba? 75, shrimp cracker, 75. Parang isa lang yung may-ari sa kanila. Pangalan niya guys, Porn Tip. Yan. Ano naman to? Mga pang sabit-sabit. 240 baht naman. Ang cute nito oh, ahas. Magkano siya? 169 baht. Tignan nyo guys, meron din dito mga binibenta mga paste. So ito, tom yum with roasted chili paste, masamam curry paste, panang curry paste. So 45 baht siya. Ganun yung price. Mga spices. At least kapag magko-cruise kayo, tapos gusto niyo mamili, parang side trip shopping, ito yung perfect na tour for you guys. Last stop guys, andito ngayon tayo sa Central Phuket. So, isang major shopping mall yan dito. So, bibigyan tayo dito ng 2 hours almost. And dito nakakain ng dinner, ganyan. And also, pwede din kayo mag-shopping dito. Ang sinusunod naman dito, Thailand time naman. Nakakalito siya ng bahagya. So, 9:20. Matagal. Matagal. Kasi anong oras pa lang? 6:51. 9:20. Mag-explore na tayo. Grabe, tignan niyo yung Starbucks dito. Walang laman. Like, walang tao. It's giving, guys, tawag doon, it's giving parang Icon Siam. Mga abubot ulit yung mga nandito. Mga kung ano-anong anik-anik. Kunploy shop. Guys, inom ba tayo ng milk tea? Iniisip ko kung inom tayo ng milk tea, kaya lang kasi kaya lang parang babalik naman tayo dito sa isang araw, pero baka hindi natin ma-experience sa isang araw. Sige, bumili tayo kasi Chatramyu ito eh. One Thai iced. Sweet. Please. Okay. Less sweet please. 70%? Okay. 1 cup? 1 cup only. Thank you. Ito siya guys. Kung gusto niyo mag-take out, pwede kayong mag-uwi ng mga ganyan. Alam nyo guys, to be honest, gusto ko lang maging honest sa opinion ko. Alam niyo yan, lagi tayong honest sa opinion natin. Parang yung tour nito natin is parang ang bilis-bilis niya, ganyan. And hindi natin siya fully na-explore yung Phuket. Though, understandable naman yun kapag ka mga tour. So, parang siya guys, parang alam niyo yung scratching the surface. Parang yun yung na-experience natin dito sa tour na to. So, I think parang mas okay na balikan pa din yung Phuket some other time, ganyan. So, kasi parang ang iniisip ko before, parang okay, sige, parang yung Phuket, skip na natin kasi nakapag-Phuket na tayo ngayon. Pero parang, dahil dito sa parang scratching the surface na sinasabi ko na exploration natin, babalik ulit tayo dito sa Phuket soon para ma-explore siya ng todo-todo. So fast! Thank you! Di ako guys, gutom na gutom eh. Pero parang, hindi tayo bibili ng super, mga food. Okay na tayo dito. Thank you! Thank you, bye-bye. Food court pala tong napasukan natin. Magkano yung mga food? Ito guys, parang pork siya na pinrito. 189 baht. Medyo pricey
Ito, Tom Yum Seafood, 300 baht. Crab Omelette, 99 baht. Ito, medyo mura siya ng bahagya. Ito yung sinasabing kakainan na food court. Sabi tatawid daw kanina, pero okay lang din pala kahit dito na. Kumain na tayo ng dinner natin. Tingin nyo guys. Ano, pad krapaw again? Ito, rice stir-fried basil. Tapos, order tayo ng omelette. So, bali 89 baht. Tapos, 40 baht. Dumating na guys yung dinner natin. Omelette and pad krapaw. Lasang normal na pagkrapaw lang guys, pero hindi siya yung tulad sa mga pagkrapaw na nakakain natin iba. Wala akong nalalasahan na parang wow factor, parang level lang niya sa 7-Eleven. 7 out of 10. Maanghang siya, sakto lang yung alat, pero super dry. Yung egg naman, sarap yung omelette. Yung omelette nila, 9 out of 10. Pagka talaga nandito sa Thailand guys, baka inin nyo lang ako ng omelette nila. Kahit yun lang, mabubuhay na ako. Sarap. Ayan guys. Lakad-lakad again. Tignan natin kung saan tayo dadalhin dito sa Central Phuket. Ay, supermarket na to. Pops Food Hall. Alam nyo, yung vibe nitong Central Phuket. Parang ngayon naman, yung floor na to, sayang Paragon yung binibigay. Wait na tayo, natatap tayo. So, Versace. Prada dito. Dior. Ay, ang ganda oh. Diba? Guys, wala tayong ma-vlog. Puro kung hindi parang super open space. Alam nyo yun, yung walang laman is hindi naman natin afford yung mga brands. Ang ganda pala nito guys. Itong Osmo na to. Na nano. No? Oh. Mag-review tayo, gusto nyo? To be honest, iniisip ko kung i-review natin siya sa TikTok sa short form. Ganda, maganda pala siya. Like, look off. Nahihiwalay siya. Which is much better. Check natin to guys. Nakikita ko to sa social media ngayon Itong Redmi Note 15. So, ito yung nakita kong heat resistant ba? Magbasa tayo tungkol dyan. 108 megapixel. Atake. Ay, parang mas maganda to. Kumpara here, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15. Parang mas gusto ko yung nitong guys, ng Pro Parang yung pane yung gilid. Flat. Kano siya? Hindi naman natin maintindihan. Guys, kanina ko pa tinitignan to. Itong gloves. Kaya lang pag-iisipin ko, ba't naman ako bibili niyan? Sino yung susuntukin ko, diba? So, hindi ko alam kung ano siya. Parang sabi ko, parang cute ang gloves na to. No? Pero ba't ako bibili niyan? Sayang lang, di naman natin magagamit. Ganun talaga, lumalabas yung pagka-random. Itong ganito, napakasikat ng mga fruits na sabon. Pero never pa natin siya na-try. Ano ba amoy? Oo nga, yun nga. Ay, ngayon ko lang siya na-amoy Sa ilang beses nating punta dito sa Thailand, never natin siya tinry. Itong durian. Hindi naman siya may durian. Mukhang mabango naman. Tapos, ito, try naman natin. 50 baht siya. And for some reason, sinabi ko na sa inyo, hindi tayo gaano okay sa mga Thailand products na yung parang sa pang-amoy-amoy nila. Parang nahihilo ako. Pang white flower lang talaga tayo. Though baka hindi ko pa natatry. Baka merong specific na brand talaga for us. Yung ganito, yung Hong Thai, parang ang tapang niya guys for us. Maliit Cute. Huwag muna tayo bumili ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, babalik na naman tayo dito sa Thailand day after natin sa Singapore pag nag-disembark. We're back! Here's the port! And guys, before tayo pumasok, meron kasi ditong parang night market sa port mismo. So, let's explore muna. Ganito talaga guys yung amats natin in life Ganito yung mga gusto ko. Ayan, tignan nyo Mga 100 baht. Mga laruan. Ito, mga elephant pants. Naghahanap ako guys ng parang yung tipong panglakad, ganun. Ito, mga bags. Though hindi ganun ka-wide yung selections dito sa Phuket Night Market. Phuket Port Night Market. Ganyan. Medyo paulit-ulit guys yung makikita. Ito ay ganun pa din.
Dito naman sa side na to, mga pagkain, mga prutas, ito mga drinks na to eh. Ayan oh my god, nakakaamoy ako ng pad thai. Ayan, niluluto sila. Nakabuka ka. Ito oh. Ang bango, may langka. Nakakaamoy ako ng langka. Ito naman mga mangga. Ito, langka nga. Oh. Langka. Excuse me. Excuse me. Lang sumasagot sa atin, guys. Huwag niyo tayo bumili. Sige. At least tipid. Pasok na tayo. Ito yung view. Look at the view. Ang grande ng cruise ship. Ang pagpasok sa cruise. Good morning, guys. So today is another day. So ito yung last full day natin dahil tomorrow ay dadating na tayo sa Singapore. And yung kahapon, after nun is tapos naman na yung gabi. Hindi na tayo kumain ng midnight snack, ganyan. Kasi almost mag-11 PM na yon. So wala na yung mga buffet. And now, it's already 11:33 AM. So hindi din tayo nag-breakfast ngayon. Kasi nakapag-breakfast naman na tayo doon ng mga nakakaraang araw. At mag-lunch na lang tayo. Bawasan natin konti yung intake natin kasi guys, nakakabusog talaga dito. Ganap natin today, i-explore ulit natin tong cruise, tapos magta-try tayo ng mga specialty restaurants. So, yung specialty restaurants is, yun yung mga restaurant na kinakailangan yung magbayad. Okay? So, merong mga specialty restaurants na tinatawag dito at merong mga inclusive restaurants. So, yung inclusive restaurants, like parang 5 siya, if I'm not mistaken. So, doon, kahit anong kainin nyo, meron lang time. Breakfast, lunch, dinner, AM snack, PM snack, kahit ano yan, unlimited, pwede yung kainin. Pero itong specialty restaurants, ito yung magbabayad kayo through your key card na red, through your cruise key card, okay? So, meron tayong credits na pwede nating magamit and i-share ko sa inyo kung magkano din yung mga presyo para may idea kayo kapag medyo ayaw nyo na yung sa inclusive restaurants, pwede kayo dun sa iba, which is meron dong bistro, yung teppanyaki na kinainan natin, meron ding Blue Lagoon, may mga cafe, ganyan. So, basically, gamitin natin yung ating credits doon sa pang-lunch natin. Let's go. Guys, so pumunta pala muna tayo sa Lido. Ito yung The Lido. So, hindi pa natin kasi natatry yan. So, pagka dito kayo kakain, no need na magbayad. Guys, dito ngayon tayo sa The Lido. Yan. Ang lawak, guys, ng The Lido. Tignan nyo, oh. Ano ba to? Salad agad pala yung napuntahan natin. Jain Food. Ayan. Basically, international and halal kasi to na section. Dito yung super daming tao. Ito, salad again. Western. Tingnan nyo, ito naman, Indian, vegetarian. Dessert. Masala. Tapos, ito naman yung drinks. Diba? Kasi international, Indian at Jain food lang yung nakita. Ito, international buffet. Ayan, pang dito tayo, guys. Check natin kung ano yung mga food. Steam rice, fresh mushroom, ayan, pineapple, burger steak, oh. Ito, prawn, pasta, puttanesca, teriyaki style, poached fish ball. So guys, may na-meet tayo dito, si Ate Janice and Kuya Hayat. Hi. O, diba? His name is very hotel chain. Hotel chain. Yeah. Buti na may Pilipino tayo ditong kasama, guys. Like kahapon pa natin kasama si Ate Janice and si Sir Hayat. And nung tinitingnan ko si Ate Janice, parang Pinoy siya, pero nangihiya akong kumausap. Tapos yun naman, watcher pala natin siya. Ayan. So, shoutout po kila. Sino pinanonood yung iba? Sila Marvin, Cole, Samson, JM. Ayan. So, abangan nyo ang trip namin this month na pala yon sa month end. Nice meeting you po. Putol ko pala, guys, sa sinasabi ni Ate Janice. So, thank you so much, Ate Janice, and kay Sir Hayat. Actually, ang bait nila.
Mag-uusap kami guys ng almost 1 hour, I think, o 1.5 hour. And thank you for supporting me. Natutuwa ako kasi may Pinoy tayong nakasama dito. Magkikita pa naman kay mamaya, sasama ko sila sa inyo. Nahihiya lang ako natapatan sila ng camera, ganyan. So now, pumunta naman tayo sa Lobby Cafe. So papakita ko sa inyo yung mga pwede nyo mabili dito sa Lobby Cafe na to. So basically yung kanina is yung Dalido. Pinakita ko lang din sa inyo kung ano yung mga pwede nyo makain doon. Inclusive restaurant yon, hindi kayo kinakailangan magbayad. Ito guys, Lobby Cafe. So ito, may bayad po yan. So basically, meron dito matcha chocolate latte, matcha strawberry latte, $10 siya. Ayan. Then meron ding mga matcha bubble milk tea, Smurfily milk tea. So $7 naman. Sige, bumili tayo ng, I think, pwede tayong matcha chocolate latte. Diba? Ayan naman siya. Tapos, kung sakali gusto niyo ng ganito, pwede. Ayan, meron ditong macarons. So, $5 yung ganyan. And, ito naman, mga cheesecake naman to. Itong Vanity Smurf Fairy Cake, guys. This parang cheesecake yan. $5 siya. Then, this one din, may donut. Parang gusto ko tong donut. Pero mag-check muna tayo. Ito guys, meron tayong in-order na donut, chocolate matcha, tapos macaroon. So, $20 po yan. Okay? So, tinap lang natin yung ating card. Tikman natin for the first time kung masarap ang matcha dito. Ay, masarap ah. At yung matcha nila, hindi yung matcha na talagang matamis agad. May nalalasahang kang pait. Okay, so kumain na tayo naman ng donut. So kanina nga pala guys, hindi ko na-videohan, hiya kasi ko. Kumain na kami din nila Ate Janice ng konting food lang naman. Hindi tayo nag-dessert or what. So sabi ko dito natin na-try yung dessert. So basically guys, ito yung natin, dining credits. And if ever kapag kunyari pupunta kayo dito, pwede nyo bilhin tong meal na to for $20. Andito tayo ngayon guys sa Blue Lagoon. So basically again, restaurant to dito. And para maka-order dito, is-scan nyo itong QR code. And snack lang naman yung gagawin natin here. So, kasi, meron inialat si Dream Cruises sa atin na parang pangkain natin ganyan na kailangan natin i-consume sa loob ng 3 araw. Kaya lang, since ang mga kinakainan natin ng mga nakakaraang araw is puro mga yung inclusive o yung libre na kasama na sa cruise, hindi natin nako-consume, sayang naman kung hindi natin magagamit. So, sabi kong ganyan, okay, nag-research ako sa search nila, meron silang ganito Ito guys yung menu kapag ka-in-scan nyo to, ito yung lalabas. So, ayan siya. So, kapag ka-snack, ito po yung mga pwede nyo makain. Ayan, di ba? So, I have decided, since mahilig naman tayo sa sa chicken. So, sabi ko, okay, sige, chicken wings na lang ang ating orderin. So, yung nila dito, yung chicken wings nila is $11. Tapos, yung crispy fish skin, ito din gusto ko din to So, dalawang orderin natin. Pag di natin naubos, take out na lang. So, may breaded yan na salted egg yolk. So, yun. Huwag na tayo mag-fries muna para kakaiba naman, di ba? Then, yung drinks nila, non-alcoholic. Avocado lang at calamansi soda. Yung avocado smoothie nila is $10. Tapos, yung calamansi is $6. Meron din silang soft drinks, $4 naman. Pagka fresh juices, $9.50. Okay, so confirm natin order natin, $25. Tapos guys, tignan nyo, ang parang pagbabayad dito is charge to cabin. So, 9106 kasi yung cabin natin. Tapos yung date of birth. Kumbaga parang yun yung parang pinaka-password. Di ba ang galing? So guys, dumating na po ang ating food. So ayan, tingnan nyo. Ito yung fish skin with salted egg yolk. So this one is 10 Singapore dollars. So ayan guys, favorite ko yung salted egg. If ever kung napanood nyo, doon sa previous vlog, which is nung nagpunta tayo ng Swichun, di ba? Ivan Dichi approve yung yung salted egg. Pero this one, sa fish skin naman siya. Tapos ito naman is chicken wings at hindi ko alam na meron palang kasamang fries. Kasi dun sa pinaka-menu, ang nakalagay lang is chicken wings. Pero, ayun tignan nyo, meron siya kasamang fries. Which is parang masyado na siyang over sa kung ano yung in-order natin. So, kapag hindi natin yan naubos, again, take out. Okay? And also, kapag kasi dito, sa sa keycard siya, yung color red na pinapakita ko sa inyo, dun siya matcha-charge. So, basically, parang charge to cabin ang mangyayari. Kaya wala tayong babayaran dito sa mismong restaurant. Then, kapag papadisembark na tayo,
noon natin siya babayaran. Okay? So guys, andito na naman tayo ngayon sa isang restaurant nila. So, yung pagitan po noong previous clip at ito ay medyo matagal, okay? So, alas 7 na po ng gabi ngayon dito. Pero may araw pa. Ayan na. So, andito ngayon tayo sa Bistro Specialty Restaurant nila. And isa ito sa itinerary natin na inihanda ni Dream Cruises. And look, ito yung menu. So, kahit ano dyan, pwede nating orderin. So, pwedeng pasta with king prawn, yung main course. Bonito and combo dashi risotto. Grilled grass-fed lamb chops, roasted spring chicken with foie gras sauce. So, let's choose muna. So, guys, soup na tayo. Truffle mushroom. Ang sarap. Sarap siyang creamy. Ano siya sa akin? 9.5 out of 10. We're here now sa Zodiac Theater and manonood tayo ng show, guys. So make sure kapag pupunta kayo here, manood kayo ng show. Actually, may mga shows kahapon, ganyan. Though, hindi na natin pinuntahan yon kasi medyo pagod na din. Madami na rin tayo mga ginawa. And ganyan, panonoorin natin yung last show before tayo mag-disembark tomorrow. Hello guys, good morning. So today is our last day dito sa cruise and day check, it's already January 16, 10:30 AM. So ngayon, mayroon pa tayong few hours or few na time para i-explore itong cruise. So gagawa muna ako ng content para sa TikTok, sa Facebook at sa Instagram. So ito yung social media handle ko. And also, mamayang lunch kakain tayo. Then, di-disembark na tayo. And i-explain ko sa inyo lahat ng mga facts kung magkano dito din, ganyan. Doon nasabi ko na sa previous vlog. And also, kung ano yung experience natin ngayon kumpara sa experience natin noon, okay? So, magkaiba yung na-experience natin doon sa una nating ocean cruise, tapos dito sa ocean cruise na to. Okay? So, ayan. Malinis na ang ating bed. And, nakapag-impake na din ako. Ayan na siya, guys. Ay, saan ba? Basta ayan na. Okay na. Good to go na tayo. And 2 PM pa kasi yung pagbaba. Pero tatanong ka na muna sa lobby kung paano yung maleta, kung ibababa na ba agad kasi before ganun na nangyari. Update ko kayo. We're here na, guys. Andito na ngayon tayo sa Singapore. Ewan ko kung nakikita niya sa background. So actually it's 2:01 and 2 PM nga lang yung mismo checkout time. Let's go na. Bye-bye. Ayan. Kunin natin keycard. Remembrance din to. Ito guys ang ating room. Sana mapuntahan nyo to. I mean, ito yung maging room nyo. Guys, the end is near. Ito na, palabas na tayo ng cruise. Though alam nyo, honest review, medyo mahaba ang pila ya. Kaya kapag kunyari ganito, agahan nyo yung paglabas. Like literally, siguro mga ano pa lang, mga 12:30. Try nyo na agad. Kasi 2 o'clock sakto kasi sinagad kasi natin eh. Andito na ngayon tayo guys sa Marina Bay Cruise Terminal. And tignan nyo to. Meron dyan mga nakalagay deck 13, 12, 11, and so on. So if ever kapag kunyari itong maleta na pang check-in ay super bigat, pwedeng ang gawin nyo is kapag pauwi na, yung like kunyari, ang last day niya is 16, 15 pa lang, sabihin nyo na dun sa staff
na yung check-in na baggage nyo is ipapadala nyo. Okay? Hindi yung parang sa atin. Mano-mano kasi natin ginawa. Hindi na kasi tayo nagpatulong. Kumaga tayo na lang may hawak ng atin. Pero, pagka ganon, ilalagay nyo yung maleta nyo sa labas ng stateroom nyo and sila yung maglalagay dito. Ayan. So, para may extra help, para may extra buhat. Parang ganon yung nangyari. Like, before ganyan yung ginawa natin eh. Pero ngayon, okay lang naman na kanya-kanyang buhat. Ay, dito dapat tayo sa deck 9. If ever kung nagpabuhat tayo, nandito lahat ng sa deck 9. Tignan nyo, konti lang yung mga nagpapabuhat. But perfect yan sa mga senior citizens, kapag ka-family, ganun, super dami yung dala. Dito, madami nagpabuhat dito, oh. Ay, hindi, dito dapat tayo sa deck 9 na balcony. Kasi balcony stateroom tayo, eh. Ayun nga itsura ng card natin, eh. Naka-exit na tayo, guys. And now, babalik na tayo sa Changi Airport. So, sasakay tayo dito sa public bus. Huwag na tayo mag-grab kasi ang mahal. Nung chinek ko, 1,400. Eh, willing naman ako mag-train tayo kasi malamig naman yung train. Ito yung sign ng public bus. Mag-wait na lang tayo here. Guys, nilalakad na lang natin. 600 plus meters lang naman pala. Okay na to. Nilalakad natin yung nearest na train station, 'di ba? Kasi 9 o'clock pa naman pala yung flight natin eh. Okay lang, anong oras pa lang? Wala pang 3 p.m. Before we end this vlog, i-share ko muna sa inyo yung sagot ko sa mga usual na tanong habang ina-upload natin sa social media yung mga Instagram stories natin tungkol dito sa cruise. Number 1, Ivan, nakakahilo ba? Ito po ang honest opinion ko tulad sa mga sinasabi ko sa previous ones dito sa episode na to dito sa cruise. Medyo gumagalaw siya kapag kamaalon. So, ang galaw lang niya guys, ganyan. Na mararamdaman nyo lang, ganun lang. Ganun lang. Pero hindi yung ganung level. Hindi yung ganung level at hindi yung ganyan. Hindi ganyang level. So, parang super onti lang. Like, super onte. Nakakatulog naman ako at hindi ako nahihilo. Though, ayoko na baka sisihin nyo ako na baka mahilo kayo pagdating sa inyo. Kasi iba-iba naman po ang takbo ng alon, ganyan. Pero sa sitwasyon natin, hindi po malakas talagang alon. And depende yan sa sickness niya, sa ocean sickness level nyo, ganyan. So, might as well, kung talagang gusto nyo mag-cruise, is magbaon kayo ng Bonamine nyo. Pero okay lang din naman na wala, kasi hindi talaga siya nakakahilo, unless may bagyo yung pagpunta nyo, mga ganong level. Hindi ko naman alam kung pagka ganun ay tinutuloy nila yung cruise or what, pero syempre, kukontakin nila kayo, okay? Number 2, Ivan, worth it ba yung Phuket day tour na kinuha mo? Yes po, worth it siya. Yun nga lang, medyo mabilisan siya. Bibigyan kayo ng parang 1 hour para dun sa isang area para mag-shop, ganyan. Parang for me kasi, as a mahilig mag-explore ng mga anik-anik, ay yung anik-anik yung mga small stuff, parang kulang yung oras na yon. So, dun lang sa part na yun, medyo na madali ako. And meron kasing mga ibang tours. Maliban dun sa tour na naipakita ko sa inyo at hindi ko pa nga naipakita lahat kasi syempre, alam nyo guys, yung parang nagwa-vlog ka tapos minamadali mo yung parang mga shops ganyan. So medyo na-overwhelm ako sa eksena kaya hindi ko siya na properly manage yung time dahil konti lang ibinigay sa atin ng tour guide. So sabi ko ganun, okay, siguro babalikan ko na lang yung Phuket, ganyan. So parang scratching the surface yung nangyari sa atin dun sa Phuket. Yun lang yung nakita natin. Pero, napakadami pang mga available na tours. Lahat ng mga info, ilalagay ko sa isang Google Drive, ilalagay ko dito sa screen. Together with the computation kapag ginamit nyo yung code ko. And disclaimer, yung code po na yon binigay lang sa atin ni Star Cruises and Dream Cruises. Pero personally, wala akong makukuha doon. Magkaka-discount lang kayo ng 5% and at least malalaman nila na napanood nyo yung vlog. Okay, para matrace din kung sino yung mga nakapanood sa ating community, okay? And ilalagay ko din doon sa Google Drive yung options ng mga tours. To be honest, napakadami. Merong manonood kayo ng cabaret, merong mga parang manonood kayo ng mga ocean show, ganyan, sa Phuket. Napakadami. Sadyang tayo, personally, gusto ko kasi yung Old Town yung pupuntahan natin. Nag-enjoy naman tayo at nagustuhan ko din naman yung ating exploration na yun. And again, yun nga lang, medyo na madali tayo. Kung tatanungin nyo ako, kung i-rate ko siya, ang honest rating ko is 8.5 out of 10. Dahil medyo mabilisan siya, pero doon sa cruise experience itself, wala tayong masabi. Napaka-okay. And minsan nga tayo na nga yung, like, alam nyo, personally ito, ako na nga yung parang
oh my God, kakain na naman, ganyan. Kasi guys, napakadaming magpakain ni Dream Cruises. Kahit hindi kayo content creator like me, may experience niyan. Kasi breakfast, lunch, dinner, sa mga inclusive restaurants, buffet lahat. Like literally, buffet lahat. Kaya yun yung maganda doon. So, Ivan, ano yung hindi mo nagustuhan sa iyong cruise? So far, to be honest, wala. Pero, ito, hindi naman to kontrolado ng kahit sino. Kapag kalang kunyari kakain kayo, make sure na pumunta kayo, kunyari 6 a.m. to 10 a.m. yung breakfast. Pumunta na kayo ng 6 a.m. pa lang para mauna na kayo sa linya kasi mahabaan ang pila talaga. Kasi isipin nyo, ang laki ng cruise, tapos nung time na tayo sumakay ay full yung cruise. Kasi dapat, merong segment na parang ini-assign sa atin si Dream Cruises na i-explore natin yung cruise, yung mga available na mga rooms. Aside from sa balcony stateroom na meron tayo, kaya lang super puno po talaga. Ganun siya kadaming tao nung pag-alis natin. And also, mahilig daw yung mga tao talaga sa Phuket na tour. Yung Singapore Phuket, yun yung parang isa sa mga bestseller nila, sabi ng mga crew na nakausap natin doon sa cruise. And ang maganda po dyan, karamihan sa mga employees sa cruise ay Pinoy. Like, hindi ko eksaktong masabi, pero para mga 70% to 80% Pinoy na nakikita ko. Like, nagtatagalog sila, natutuwa ako doon. And, ang masayang part is kapag nalaman nilang Pinoy ka, alam mo yung parang matutuwa sila. Kasi, ewan ko, pero akala nila noong una, Chinese ako, hindi ako Pinoy, ganyan. Siguro dahil pag hindi ako nagsasalita, tapos, nagbe-blend siguro tayo at some point sa mga nakakasama natin doon, ganyan. So, nung nagtatagalog tayo, ay, Pilipina, tapos ganyan. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, hello, mabuhay, kamusta, mga gana. Syempre, para malaman nila ng Pinoy. Tapos natuwa pa ako sa isang housekeeper is, since Pinoy siya, usually kasi dalawa lang yung libre sa mga water. Pero kasi kapag nalalaman nilang Pinoy ka, I mean, binigyan tayo ng extra kasi hindi naman na tayo nag-request ng kinabukasan. So, yung total stay natin, pina-advance ko na lahat para hindi na yung parang refill pa ng refill, ganyan. Kaya na-appreciate ko yung ganun. Maraming salamat sa mga crew ng Genting Dream Cruises nung tayo'y nag-cruise from January 13 to 16. And super ganda talaga ng experience. So yun guys, if ever kapag i-recommend ko sa inyo talaga to, highly recommended to kapag ka ocean cruises, tas beginner, first time nyo palang magko-cruise, the best siya. And again, kung magbubook po kayo online, is makakakuha kayo ng 5% off. But kung gusto nyo ng one-on-one na kausap, meron ako sa inyo ibibigay, head siya ng Dream Cruises. Like legit, ilalagay ko yung contact number dito sa screen. Ayan. So, ang gagawin nyo, kung gusto nyo makipag-usap at magtanong ng info, tanungin nyo lang siya, sasagutin niya kayo, head yan. Like, meron po siyang position dun sa Dream Cruises para matulungan kayong mabuti ng one-on-one. Just let her know na napanood nyo yung vlog ni Ivan, which is ako, para malaman niya. Baka sa mamaya biglang magulat kung kanino nyo nakuha yung number. Basta sabihin nyo na lang, magtanong na lang kayo lang lahat ng kahit anong gusto nyo tanungin. Magkano yung mga kailangang bayaran pa, mga ganyan. Siya na lang yung tanungin nyo. And pwede nyo siyang kausapin sa Viber, okay? And yung mga other questions nyo regarding sa mga babayaran, sa mga tour, sa mga cruise rules, ilalagay ko sa isang Google Drive. And again, ilalagay ko yung link dito sa description para isang click na lang, andyan na lahat ng katanungan nyo. Okay, maraming salamat at sana na-enjoy nyo yung dalawang episode natin ng cruise dito sa ating YouTube at make sure to follow me sa ating ibang social media accounts. Tuwing! Ayan, nalagay ko nyo sa screen at make sure na mag-subscribe na rin kayo dahil road to 100k subs na po tayo. Again, Ivan Digos po. So, yun lang. Thanks!